Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlogs. Mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man po tayong dako sa mundong ito. Naway nasa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. Mega love shoutout din po sa ating ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Atid na Vlogs. Mga kasamahan ko pong reactors at kalingap partners, ay mega love shoutout po sa inyong lahat guys. Gusto ko lang pong gawa ng reaction guys, itong live po ni paring Bobby TV 143 no, kagabi. Kung saan ang akala nga po ng mga viewers, medyo malungkot yung iba no, sa umpisa. Kasi ang akala nga po nila, mamamaalam na po si paring Bobby TV. Dahil nga po sa, may nag-comment po kasi sa kanya na tatahimik daw ang Danjoy pag aalis itong founder na si Bobby TV. So, sa nilagay niya sa thumbnail, para si kakatahimik ng team, aalis na siya. So, ang akala nga po ng iba, totoo yung sinabi niya sa thumbnail. Pero, binanggit naman niya, nung bandang huli, bago siya mag-out guys, o bago po siya mag-close ng kanyang live, na mula kagabi, ay manunumpa siya. O sasabihin niya, mula ngayon, o kagabi, hindi siya aalis sa Danjoy. Yun, kaya marami po ang natuwa doon guys. Okay? At kung sakali man no, na nag-resign ito si paring Bobby TV 143 sa Danjoy, palagay ko mag-celebrate yung mga buzzers niya. So, nalungkot sigurado ang mga buzzers ni paring Bobby TV 143 kagabi dahil sinabi po niya na hindi siya aalis. Yun. Ngayon guys, siguro nagtataka kayo bakit po naka-Boracay cap po tayo, no? Sombrero. Kasi guys, nakikita nyo po sa thumbnail, Boracay trip po yung pinag-usapan natin. Kaya siyempre, galing po tayo ng Boracay. Nakadalawang balik na po ako sa Boracay. At maganda po guys ang Boracay. Sa mga hindi pa nakapunta, pagsikapan nyo guys na makapunta, mag-ipon, hanggang sa makapunta. Dahil ang Boracay, isa po yan sa napakagandang lugar, ika nga, no? Tourist destination na pinupuntahan po ng mga turista. Hindi lang local, pati mga international. Okay? So magandang lugar po guys, ang Boracay, no? Sabi ko nga po sa comment ko doon sa live ni paring Bobby TV, isang napaka-romantic na lugar, no? Marami pong nagpunta doon para nga doon i-celebrate yung ika nga, no? Yung honeymoon nila, o di ka yung iba doon pa nagpapakasal no, sa Boracay. Maganda po ang Boracay. Kaya nga po, isa din ito sa lugar na kinukonsider din ni Kalingap Rob na pasyalan. At yun nga po no, nabanggit niya sa kanyang live no, nung nasa Cebu po siya, na isasama niya, siyempre yung mga hindi pa nakapunta doon at yung mga Kalingap Angels na may mga sponsors. Kasi hindi naman po niya kayang sagutin lahat. So naintindihan po natin yan guys. At dito tayo natuwa guys. Dahil nga po sa live ni paring Bobby TV, meron pong isang supporter ang Danjoy, no? So shoutout po no kay Ma'am Lisa ng Japan. Siya po ang nagsabi, sasagutin niya po ang Danjoy pag pupunta po sa Boracay. Ayun, so shoutout po sa iyo Ma'am. Maraming salamat po sa iyong desire, ika nga, na suportahan ang Danjoy Love Team. Okay? At alam naman po natin guys, hindi lang po si Ma'am Lisa ang gusto din po magsuporta. Marami po ang mga sponsors na susuporta din po dyan. Kaya wala pong problema dyan kung sakaling si Kalingap Rob mag-decide ika nga na pupunta ng Boracay. Wala na pong problema ang Danjoy. Ika nga, sigurado na po na merong suporta. So yun po ang napakagandang balita guys. Kung sakaling si Kalingap Rob ay mag-decide na pupunta ng Boracay, dahil isa naman ito sa kinukonsider niya, siguro pwedeng gawin ito ni Kalingap Rob pag semestral break. Kasi pag weekend lang siguro baka hindi kakayanin. Pinaka the best doon guys, total of 4 days, no? Hindi kasama yung travel. So sabihin natin 5 days lahat, kasama yung travel. Para maikot mo talaga ang Boracay, para mag-enjoy talaga. Kasi po marami pong activities na pwedeng gawin. Ang maganda kung mayroong tour guide, ma-enjoy, ma-maximize nyo talaga. So, yun po ang pinaka-the best doon. Okay? So, dito po natin nakikita guys na marami man ang buzzers, no? Ang Danjoy, marami din po ang nagmamahal. At sabi nga ni Kalingap Rob, wag na nating intindihin yung buzzers. At kahit naman si Kalingap Dan, no? Ang buzzers, nandyan lang po talaga yan, marami naman po ang nagmamahal. Kawawa po si Joy dahil nga minsan masyadong personal na po yung attack sa kanya. At natutuwa tayo na ini-ignore lang po yun ni Joy. At alam natin, itong mama niya ang nagbabasa ng comment. Sana
iwas-iwasan na lang po ni mama niya, no, ni Nanay Imelda, na magbasa ng mga comments kung saan iiyak lang po siya. Okay? So gayahin po niya si Joy, ignore the buzzers at focus doon sa mga taong nagmamahal sa kanya. Isa din po siguro guys sa dahilan kung bakit itong mga buzzers ni Joy, no, gano'n na lang kung mambas sa kanya. Baka hindi nila siguro talaga nasundan si Joy noong unang vinlog ito ni Kalinga Prab. Ika nga, nag-focus sila itong lately na lang, no, kung hindi po ako nagkakamali. Kasi kung kilala nila si Joy at minahal nila si Joy nung una pa lang, ano man yung mga nakikita nila itong lately na mga, ika nga, no, konting issues, hindi po nila intindihin yun. Kasi ako guys, no, kung bakit gano'n na lang po yung suporta ko kay Joy. Nung una pa lang, nawa talaga ako sa pamilya, kay Joy at saka yung kay mama niya. Nakita natin guys, gaano sila kahirap. Ganon pa man, ika nga hindi sila sumuko, no, nandoon talaga ang desire ni Joy na makatapos ng pag-aaral. May isa lang akong komento. Ang isa po sa binabato nila kay Joy, wala daw po itong respeto kay Pure Health, no? Hindi ko nabigyan talaga ng komento yon. Pero ito po kasi guys, yung situation na yon kung saan hinahatid ni Pure Health, no? Si Pure Health yung driver, galing sila ng Manila. Siya yung driver ng van. So ngayon, nung time na yon, actually hindi natin alam guys kung gaano katagal o ang itatagal ng parade na yon. Ngayon, itong si Joy, since malapit na yung bahay niya, so nagmamagandang loob si Joy na wag nyo na akong ihatid doon sa bahay. Ako nang bahala, kaya ko na. Kasi ang lapit-lapit lang eh. Ganito kasi yun guys, kung bakit sabi ko, wala namang kaso yun. Alam nyo po kung bakit. Ganito po yun. Let's say si Joy, no, na natili doon sa sasakyan. Hinintay na matapos yung parade o kung ano man yung okasyon na hindi nga sila makadaan. Let's say tumagal po sila ng 1 oras. Nakaandar yung aircon. Alam nyo ba guys kung gaano karaming gasolina ang makukonsumo noon? Nakaparada kayo at baka mag-overheat pa yung makina. Kasi nakahinto kayo eh. Ngayon, andar na andar yung aircon, hindi kayo tumatakbo. Kung nagka-problema ang sasakyan dahil kakaandar ng aircon na nakahinto, dahil nga ayaw bumaba ni Joy, ano kaya ang magiging reaction ng mga viewers? Baka sabihin nila, ang lapit-lapit naman pala ng bahay ni Joy. Bakit hindi na lang naglakad? Bakit naghintay pa na matapos yung parade? Hindi nasira tuloy ang sasakyan. Ang lapit-lapit lang, ang arte-arte, baka gano'n naman po ang sasabihin. Ngayon, ito si Joy, ayaw na niyang makaabala kay Pure Health at sa mga kasama kasi nga pagod, galing Maynila eh. Ayaw niyang makaabala, kaya nga nagkusa na siyang nagsabi, ako nang bahala, ang lapit-lapit na ng bahay namin, kaya ko na yan. Okay? So, actually, dapat pa nating kahangaan si Joy guys sa ginawa niya nung time na yun. Kaso lang, nung bumaba kasi si Joy guys, sumabit po yung ulo niya doon sa sa iwan ko kung sa door o sa shade, no? At may binanggit si Pure Health doon na yung kasi ayaw mong makinig o parang gano'n, no? Hindi man exactly na gano'n yung sinabi niya, pero parang gano'n, parang slightly pinagalitan po niya si Joy na ikaw kasi ayaw mong paawat gusto mo talagang bumaba eh. At ang mga nakarinig po doon guys, yung mga viewers na nakarinig, parang nagalit na din sila kay Joy na para daw matigas, bakit daw ayaw sumunod sa Kuya Pure Health niya, naihatid naman. Guys, yung nga ang tendency din naman doon, kung naghintay si Joy, sabi ko nga po, at tumagal ng tumagal, kasi nga may parade, may kung ano-ano mga exhibition na ginagawa doon, kung tumagal ng kahit nga 30 minutes, posibleng iinit ang sasakyan, baka magka-problema pa yung aircon o yung makina mismo. At baka, kung nangyari po dyan, bashing din against kay Joy, bakit nagpahintay pa, pwede namang lakarin ang arte-arte, ang lapit-lapit na ng bahay. Okay? So, ganon po ang analysis ko guys, no? Hanga ako kay Joy, kasi hindi na niya ginusto na maabala pa yung mga kasamahan niya, o kahit si Pure Health. Kaysa magpahintay pa ito ng matagal, 30 minutes, o baka 1 oras, ayaw niya. So, dapat pa nating hangaan si Joy. Isa yon sa binabato nila kay Joy na wala daw respeto. Hindi natin dapat isiping negative yun guys. Positive yun kay Joy. Kung yun lang ang problema ng mga buzzers niya. Hanga ako doon sa ginawa ni Joy. Agree ako doon. Kasi kung malapit na lang naman yung bahay mo, bakit pahintayin mo pa yung mga kasama mo na pagod na yan galing sa Maynila? Okay? Nagmamagandang loob ang isang tao.
Dito naman sa issue na dandit na hindi daw niya gusto si Kuya David Vlog at ang gusto pala Pogi, no, si Kalingap Dan. Yun naman guys, si Kuya David hanggang ngayon kaibigan naman po niya yan. At kahit naman may tandem na Dan Joy, kung gusto talaga ni Kuya David Vlog, no, na ligawan si Joy, pwede naman po yun. Kahit nga yung may may boyfriend na pwede nga ligawan. Yung iba nga ikakasal niya, pwede nga ligawan. Kung hindi pa kasal ang isang babae, kahit sino pwedeng ligawan. Ganun lang po yun. So, kung si Kuya David Vlog, desidido talaga kay Joy, hintayin niya na makatapos si Joy at doon niya ligawan na ligawan. Baka sakali, mapasagot niya si Joy. Ganon lang po yun. Kasi naman itong Dan Joy, kahit nakasuporta tayo guys, kinikilig tayo, alam naman po natin guys, no, pang good vibes po yan. Although, gusto natin na magkatuluyan sila, pero hindi natin alam guys, hindi natin hawak ang tadhana ng dalawa. Although, napaka-perfect ng match nila. Nandoon yung chemistry nila. Nakikita natin, nagmamahalan itong dalawa. Pero hindi natin sila pwedeng diktahan na kailangan kayo na talaga, hindi na kayo maghiwalay. Sila lang po guys ang makadecide niyan. O ika nga, Diyos lang ang makapagsabi kung sila ba talaga sa isa't isa. Marami po guys, mga artista, napakalakas ng love team nila, pero may kanya-kanya silang love life. May kanya-kanya silang pamilya at the end. So, ganun lang po. Dito, kahit na kinikilig tayo, hanga tayo, nakasupport tayo sa Dan Joy, hindi natin masabi guys, at hindi natin pwedeng diktahan ang dalawa na gusto natin. Sila na talaga. Yun nga ang reason kaya si Kalingap Dan umayaw doon sa dati niyang kalab team. Kasi ang daming mga toxic sponsors na ang gusto talaga maging sila pagdating ng araw. So hayaan natin sila na mag-enjoy at nag-enjoy naman tayo sa mga kilig, no? Sa mga kilig moments. At the end, sila lang din po guys ang makapagsabi kung sila ba'y para sa isa't isa pagdating ng panahon. Okay? So, si Kuya David Vlog, kung gusto niya talagang manligaw kay Joy, available pa si Joy, dalaga pa yan. Pero wag muna ngayon. Saka na po pag nakatapos na si Joy. Kasi gusto ni Joy talaga makatapos ng nursing. At sana makatapos si Joy ng nursing. Kasi yun lang po talaga ang kailangan. Na makatulong at makaahon si Joy sa kahirapan at matulungan niya yung kanyang ina. Hindi po siyempre itong suporta ng Team Kalingap ay limited lang po yan. Hindi po panghabang buhay ang suporta ng mga charity vloggers. Alam naman po natin guys, na education lang po talaga ang isa sa mga paraan para makaahon ang isang tao sa kahirapan. Kaya nga ang Team Kalingap handang sumuporta doon sa mga nagsusumikap na mga kabataan na walang kakayahan ang magulang. Okay? Itong nagkaroon ng mga tandem, love team, ay bonus na lang po yan. Pero ang pinakaunang purpose talaga dyan, kung bakit gusto ni Kalingap Rab o ng Team Kalingap na tumulong sa mga katulad nila. Kasi nga nakitaan sila ng kasipagan. Okay? At nakikita naman na walang kakayahan ang magulang. Kaya nandoon, nag-step in ang Team Kalingap para suportahan sila. So yun lang po guys ang aking medyo mahabang reaction. At yun nga po, no? Kaya nakasombrero tayo ng Boracay kasi trip to Boracay po ang ating topic. Dahil nga po kay Ma'am Lisa Suda ng Japan, na sabi po, sasagutin niya ang sponsorship o magiging expenses ng Dan Joy kung sakaling mag-Boracay trip ang Team Kalingap. So, solve na po guys, no? In case na mag-decide si Kalingap Rab na pupunta ng Boracay. Suportahan din po natin guys, ang lahat ng mga love team, no? Sa mga kaya po natin. Of course, suportahan natin si Kuya Bal, yung mga vlogs niya, Kalingap Rab, Atid na Vlogs, and then yung mga reactors, mga Kalingap partners, sa makakaya po natin, so, suportahan natin. And then, pakiusap din po ni Kalingap Rab, huwag nating ikumpara ang mga love team. Iwasan po natin yung mga comment na nagkikreate po ng bashing. Katulad po ng Dan Joy sapat na o Jomcar sapat na. Doon po talaga nagkaroon ng bashing. Doon nag-uumpisa. So, siguro sabihin natin na love natin ang Dan Joy, love din natin ang Jomcar, o love din natin ang Rara, o Cedros, o kung ano man yung mga love team na sinusuportahan natin. Okay? Huwag nating ikumpara. O huwag nating sabihin na okay na ako sa Dan Joy, okay na ako sa Jomcar, okay na ako sa ganito. Ay doon po kasi sabihin din po ng iba, ako rin, okay din ako sa ganito. So, hindi po ganon. Suportahan natin pareho guys,
yun lagi ang inuulit ni Kalinga Prab. Okay? So yun lang po guys, ang aking medyo mahabang komento. Dito nga po sa trip to Boracay. Ganun pa man, hindi natin alam guys kung kailan po yon. Depende po yan sa schedule ni Kalinga Prab. At palagay ko guys, no, hindi lang siguro trip to Boracay ang may tutulong kay Joy. Kahit ma-trip to Baguio man yan, ma-trip to Thailand man yan, naniwala ako guys, marami ang nagmahal sa Danjoy. Kaya marami din po ang susuporta. So, ganun lang po yan. Okay? So, yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood ng mga videos namin. Pasensya na po hindi ko kaya mag-upload talaga ng more than one. Minsan nga, may araw na wala akong upload. Kasi may mga nagsabi, no? May mga nag-comment po, bakit isa lang yung upload ko. Minsan wala pa akong upload. Pasensya na po kasi pag pagod ako, hindi ko na po pinipilit. Kasi nga, mapupuyat lang ako. Siyempre, kailangan po nating alagaan yung kalusugan natin. So, happy na ako sa 1 upload a day sa makakaya and then live paminsan-minsan during the week. Happy na po ako doon. Maraming salamat doon sa mga nagko-comments, na mga supporters ng Danjoy at mga ibang love team, no, na nakasupport din po sa amin. Mga nag-comments, nag-likes at nag-shares. Maraming salamat sa inyo guys. No, malaking tulong po yan sa amin at yung kinikita po namin o yung sa akin guys, pinantutulong ko din po yun. No? Isa na dito si Joy sa kanyang apartment at sa mga beneficiaries ko po na nung nagbakasyon po kasi ako guys, marami akong tinulungan ng mga may problema sa pag-iisip, no? Sa mga nakasubayba ng mga vlogs ko. Meron akong 5 na tinutulungan. Yung isa 100% okay na po. Yung 4 nagagamot pa. At siyempre magastos din po ang mga gamot nila. Hindi po yun, iba po yung mag-ayuda ka, bigay ka ng ilang kilong bigas, tapos kahit hindi mo balikan, okay na. Pero itong may problema sa pag-iisip, nandoon po yung commitment natin na tuloy-tuloy yung pagbigay natin ng gamot. Kaya po itong kinikita natin sa pag-reaction natin, yung hindi nyo pag-skip ng ads, doon po natin ibibigay guys. So, minsan, kulang pa, no? Dahil nga po huminto tayo, so nag-aabono po ako. Kaya maraming salamat, no, sa inyong suporta, sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Okay? So, dito lang po, pansamantala, magpaalam muna si RP Max. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo, guys. God bless. Bye-bye.